Si Chris, ako ang eldest. So, paano ko magpasalamat ko sa mga friends ni Papa, sa mga parinti, no? Ato mga niyani from Cebu City, from Cebu, and then from Gihungan, and also katong gikan sa Mindanao. And sa mga silingan, sa mga parinti diri sa Dool, katong mga kauban sa Zumba, kauban sa katong simbahan. So, ako nagpasalamat ko na malipayon si Papa na ako nagpagtanaw ako sa iyahang mga struggle. Kabalo may sa iyang struggles, pero nagpasalamat ko na nalingaw siya. Well, na siya diri, kaya na siya katang sa simbahan, na makauban niya, na po siya time magsumba, lingaw po kayo sa iyang mga kauban sa sumba. Nga kinahan yun kayo siya, kaya mo ginaiyahang talent, no? Actually, kabalo man may manayaw, kami tulo, pero digid mi pareha ni Papa na dili maulaw. Kami kay maulaw man mi. Ako nag-try nga ko sa una nga, mauban daw ko big eh. Muapil po ko sa Zumba pero di gina ko kaya, maulaw gyud ko. Kaya di ko pareha niya na wagi ulaw, no? Kana sa pay mo percent mingon nga mo kuan ko ana. So katong day nga Sunday nanawag ko niya sa buntag 9 o'clock, dili man mo kuan, di man mo tubag mo ring raman. Then mo na dito no na ospital na siya. Kung nindot pa man kayo ito iyang post sa ato iyang story sa Facebook kay nalingaw man kayo ito siya, no? So ako nagpasalamat ko na sa edad ni Papa na 75, kuha siya kanang nalingaw siya. Balag lisod kay siguro kay iyang siya ba ang magmerkado and then maghatod sa ospital. Dagan kay siya lakaw ba niya ako. Bata-bata pa ba ako pero di mo gani kung maagwanta ng init kaayo nga maglakaw-lakaw sa syudad, no? Ang maningkamot kung matugog syudad, kaya medyo hapon na. Pero si Papa kay kaya ra niya, no? Wanang ganahan mi nga magsumba siya kay para ma-exercise. Okay, ganahan mo gid siya. So, and thankful ko na isang nawala na siya pero ang iyang memories kay ko ano naaragit and then nalipay siya. Wala, dilipit na to ka ng nadugay pa siya nga nag-suffer. And then, before siya namatay, lipay kay siya. Muna po akong dumdumon na lipay siya before siya nawala. And then, mas dagan pa siya kaila sa, combine sa amo, kung may igsoon, akong mama, nga taga diri, i-combine mi, wala arami sa commenting sa nailan sa akong papa diri. Kasi dili sa taga diri, kay kami mga hiloman man mi, dili kayo mi, mga ulaman man mi. So, wala gid mi na liwag. Gamay ra gid kayo among, siguro, depende na sa lugar nung di po ko maulaw ko sa'yo, pero most of the time, maulaw mi, di kayo may magtingog-tingog. Pero si Papa, kay all out, no? Actually, naman ako katong elementary mi, basta mo attend din na siya, PTA meeting, automatic president. Automatic din siya ma-president. Kay, storya man din siya. Di ba man siya mong storya? Di ba rin ako karon nga na, ma-attend kong meeting sa akong anak, mag-ilum-ilum, palikod ko, hindi ko magtingog-tingog, kaya para di ko ma-officer. Kulayo lagi sa kang Papa. No, so again, thank you everyone for coming here and then salamat sa pag-share sa inyong kinabuhi sa akong amahan. And may God bless us all. Thank you. Amen. Ang taga Cebu, gusto siguro mo share na representative si Agaw Rani Ramayda. Murag, ayong hapon na itong tanan, my dear brothers and sisters in Christ. First of all, nagkurug-kurug ko, kaniligi ko anak, hindi pablagan ako, pwede lang yung mga namos terus ito nga. Galing nila, mangunin ako, may ako ang dapat magkita sa last message ka, nagkagino sa kakulay pastahon, para muhila ko maayo. In behalf sa among family, especially sa kang agaw nidi, sa kang uncle nidi, sa akong maig-agaw, nga naadi na sa Dumagiti, sa Cebu, sa akong uncle di tutok nga mo din, naghaga din ako nga mga tuditado. Sa taga Hilaitan, Gilngan, sulit 100% ang akong mga tiyak, ang ako ang mga ig-agaw, ang ako ang mga pagumangkon, 100% sulit kayo nga naas na diri. Sa inyo hang tanan mga igsuon ako diri sa Dumagiti,
Ako, yun ang ako nga pagpasalamat ikan sa ako nga kasing-kasing. Nga naa ka mo sa among kasakit, nipulog ka mo sa among kasakit. Ako, ang akong pagpasalamat sa inyong time nga inyong gihatag sa ako ang angkol. Siya na, karon re, laminara na siya na to. Kaya ang lawas, magpabilin naman sa yuta, o ang kalag, naara na siya rin, naglaglaag pa na siya. Nagpaabot pa na siya sa hukom sa ato ang manuluwas dito sa taas. Akong mission sa iya ha, may dalangkol. Karon ba ko nakibaw nga, angkol maday ka na ko, gatchat-chat mi, nagtuog ko, o igagaw mi. O wala mo subay ang usan ako kauyuan, nga isubay na mo ang mga generation, ang first generation hangtod sa second up to the last generation. Naabot sa akong nga generation, ningon jud ko nga angkol taman di ay ka, uyuan taman di ay ka. Sumoto nga sige mig chat, pag sige rin kong agawan na niya nga kanindot dahil kanimo musayaw. Ug ningon pa siya, gaw walay ramay lang nga dili muhayo musayaw. Diyan na sila ko. Yeah. Puhon gaw. Magkita ta. Tudloan ta mo o sumba. Kanya magilang sa ko ng sumba mo kini nakapaagnig sa akong angkol nga. Mamayo siyang musayaw. Eh kartisyan manunta ni siya. Dili manunta ni sa nagsumba, kartisyan ni siya. Pero itrahan niya ang sports kay mamay ang gusto nga lipay sa iyang kaugalingon. So nakaangat ko, kung asa ka masaya, suporta na lang ko. In behalf sa among pamilya, ipangga na lang. So, pag-ibaw na ko, hanamatay siya, pagtawag sa akong angkol, Fran, nakabalita ka, wala iyo, namatay, sigaw ni Idi, o ay binuang iyo, nag-chat pa kami iyo, kung nasa message na ko, dali, kaya nga na ba siya na, gaw, makita kita po hon, kaya nag-isa na ko, o, mayon on gaw kay, kaya mga plano nindot kayo, Yaimon amo ni nagistoryan sa ako, maigagaw gikan sa Cebu, Luzon, Visayas, Mindanao, amo na nagipibaw nga ang iyang gusto nga matuman na maghimo may of first grand reunion sa mga Ramayla family kay perti na namong daghan na wala magkaila. O ang ubang yan siguro natuon ang ulit tao, natuon siguro wala ba'y kadugo ba itungod sa kadaghan na muna usahay ang para malikayan mas may ginaang naagin ang reunion. So moto nga gingnan ako nga sigigaw ka ng akong i-coordinate dito sa akong mga iaanog mo yung Andre sa Ilaitan. So moto coordinate na mo, isuporta na po sila kay iyan mo ko nga ato lang himuon kung sa iyang gusto labi pag yun nga mawagin iyang utang kalipay po nga hatagan mi ug dako nga kalipay kauban sa iha o sa iyang mga pamilya. So, that's the time nga naganda mi ko sige magbuhat ta right after po sa amo ang reunion diri sa Ronda, Cebu kaya mag-gimi kada tuig every 16 pista po na sa Ronda. Kaya mo kami og reunion sa side sa akong lolo. Kada tuig yun na siya, tulumanan gina namo. So mo to nga ko after sa among pista diri sa Ronda, mag-schedule na ta together with you Toto. Ako ginatituto ikaw ang chairman ani ha. Eh ikaw may amo ang hari-hari namo nga elder po. Ikaw mo yung magdalaga mo kung sa'yo maayo nga pagabuhaton sa ako ang maabot nga ng reunion. So once again, my dear brothers and sisters, nasayad ko nga si Agaw. Malipayon siya sa ihang pagpanaw. Malipayon siya nga nagsudong atong katanan. Kay nakibaw siya kung asa ang tinuod nga dalan, paduong sa ginharian sa Ginoo. Yang gipakita ang tanan niya nga the best sa iyang pamilya o sa iyang mga kaparintihan. Para nga mamahimo siyang modelo ni Jesucristo para sa pagdala sa tanang mga katawhan gikan sa ngit-ngit hangtod sa kahayag nga mao ka na magdala sa tanan ingon sa ginharan sa Ginoo. I know you ang nabuto mo my heart ila ko nimo bisag sa katapusan ng gayon karon
Dili ka mawala sa mga klase. Igikan ko sa mong balay, gibiyaan ako ang emergency dito sa akong apo nga nasa hospital. Tungod og alang sa akong pasalig na gusto ko makakita nimo for the last time. Kapal, nahiga naman ka diya. Dili na ka mag-istorya. Dili na ka magkagatos. Wala nga sakit tayo ang pagkasing-kasing na nakita na anak na diya sa sulod sa kabao. Pero nasayod ko. Ang Ginoo, magkaupang nulay ka nilo. God bless. Ini mo yun. Sa makausap, nagpasalamat kami, Pastor, sa iyang mga kaubanan na simbahan sa pag-atag lakong na higayon ni ini adlaw. Maayong hapon na itong tanan o nahigog na ko kaninyo. In the name of Jesus Christ. Amen. And gusto lang kong i-share nga isa siya sa among pamilya. Unang-una, kabalo ko mo nga si Papa ang inunggan nakasal ko atong 2005. Kasi si Papa usually sa abroad na siya. And mag-uya pa ni Charity, nagplano na kami mag-minyo. Kaya lang, wala pa man permanenteng trabaho, so one time, December to, balik siya dito sa Pilipinas. And ang sunod balik niya after pinapaktuwi. And gingan ko na Charity, ingon si Papa kung unsa man kuno imong plano kung magkasal na kasi bumalik na po siya sa abroad. And magkauyab ni Charity after 7 years. So, pinangatuidan na mo ato. So, ingon ko nga wala pa man try kayo na tigom. So, ingon ni Papa nga siya na nagpahala sa uban. So, nahitabog itong kasal na mo with 2005. And katong kasal prior ato January 8, 2020, 2005. And kabalo pa mo nga atong 2004 December to ato'y dakong tsunami. And ang murag na wala dito sa akong una-una nga na dito'y tsunami. And I'm happy nga nailan ako si Papa. Kasi isa siya sa inspiration sa among kinabuhi, especially sa among Christian life. Kasi si Papa, iyang yung focus is, ang iyang pamilya is, maayong Kristiyano, na makaila sa Ginoo. And every Sunday, kanang naa siya diri, iyang yung ilid nga, mag-atuta magsimba sa Dumaguete. Then, katong wala na may diri na siya sa Amazing Grace. And ang Amazing Grace, by the way, isa na sa pinakaunang simbahan nga nag-fellowship ko samtang naako diri sa Dumaguete. Kaya nagtudlo ko sa una sa Foundation University. So, yun na ang among experience kay Papa. Ikaduha, nag-wonder ko, ingon ko, kung sa'yo nag-graduate ni Papa. Kasi ang iyang anak, engineer, mga maestra, and Lloyd, ang iyang mga igsoon isa dito sa iyang igsoon is Dean sa College of Engineering. Katong Mayo, nagpa-picture si Papa dito nagbisita siya sa Zamboanga kay gusto niya mo-attend sa graduation sa akong anak, kay request sa akong anak, the only graduation sa iyang apong anak tinag niya. And sabang nagpa-picture siya dito, gusto tanda kong istorya nga, kini si Papa, igsuon ni sa Dean sa College of Engineering sa Ebisyo. Pero, nagpagkakala ko, paano wala man si Papa nakagraduate? Pero kung mag-istorya si Papa, mura pag professional, sobrang professional. Especially pag fluent kaayo siya. And amazing kaayo nga, yung anak ang iyang
way siya nga magkinabuhi murag professional. Mga bisag unsang level sa mga tao, pwede na niyang istoryahon. And mura bang makapangutana ka, is life not fair nga nung ingon na ang imong mahitabo sa imong kinabuhi? Or simply, ang life is not fair? Is God not fair? Mura bang maka-question ka nga naman nga ang uban dato, ang uban professional, ang uban dili. So it leads sa question, isa ni sa mga sermon nako sa among simbahan, nakapangutan ako nga unsa daw ang greatest value sa kinabuhi. Kung pangutanon mo, what is the greatest value of your life? Unsa may inyong itubag? Kasi ang uban sa ato, pobre, ang uban dato, ang uban ay material blessing, ang uban wala, ang uban ay sakit. Especially katong last year na nagkasakit ko, nag-question ko, fair ba ang Ginoo? Unsa man di ay ang value nato, nganong ipanganak bata, nganong panganak bata tapos mamatay lang di ita. Puro ba, unsa man din Ginoo, ipahirapan man kaniya. Tapos pamatay lang man din gihapon. Especially nga dahil mga incident sa atong kinabuhi nga, we are at the lowest point, ang uban, not as a highest, pero na lowest point sa atong kinabuhi nga gusto na itong mag-give up. Ang answer ato is, the greatest value of life is not what you get, but what you become. Na-learn ako ni dito lang sa social media, pero ang implication sa atong kinabuhi is that life, the real value of life, kung ikaw pobre man ka, wala kay mga sakit sa lawas, infirmities, is not what you get, but it's what you become. Kung pobre ka, unsa man ang nahimong response sa imong kapobrehon. So, murabag, nahimo ba kang tulisan? Or nahimo kang nagikamot sa kinabuhi. Kung ikaw may sakit, magpakamatay na lang baka kay sakit. But unsa man imong response? So na-realize na ko sama sa kinabuhi ni Papa, kasi isa sa dili siguro na i-connect si Papa ni Kibuy sa iyang mga magod. Isa na sa learn ako, nagtrabaho siya para ang iyang mga magod maka-eskwela. And praise God nga ang accomplishment niya sa iyang mga anak, na siya abogado, na siya engineer, na siya physicist. And ako, isipon ko sa kasanin-lo, usahay maulaw ko ni Papa kay mag-atog sumba sa ila-ila dahil ko dito kaniya. Akong anak ni sa, banan ni sa kong anak, professor din dito sa WIMSU. So parang maulaw ko, pero na-realize na ko nga si Papa, iya itong ipanghambog kasi katotoo niyang accomplishment. The sacrifices niya sa Saudi na pila katuig kaning iyang mga anak. And proud siya kasi wa man siya makagraduate pero ang iyang mga anak makagraduate. And that is something na wala man siya makagraduate pero ang iyang anak makagraduate. And nagtrabaho sa sakripisyo. Kaya nga ang akong sa akong asawa, ingon ako ka, kung kaya lang yun nato, kasi ang isang regret sa akong asawa nga, walay time, ingon nga ni siya nga, kung uli si Papa, murarag wala si Papa kay manalag sa rin nila makita. So, ang kana nga regret sa akong wife, or maybe mga kapagkukulang is gusto na ko nga, as much as possible, ang pamilya dapat mag-impact lang ta diri. Kaya naman siya, usa lang man yung atong anak. So, yun na ang na-influence sa kinabuhi ni Papa Samo. And lastly, katong Sabado, is Friday, Sunday sa buntag, pato na kami sa simbahan. Pero nanawag, itawagan na mo kasi nag-chat ang iyang igagaw ang iyang akong
anak. Gidala si Lulunid sa ospital. So, nabigla may kasi ang Facebook post niya, nagkaungkaw pa, sayaw-sayaw. Tapos, biglang naingon na nagadala. Tapos, pinaka-oras, minuto lang after na to, itawagan na mo si Rodel, ngayon nga, si Papa i-intubate na, i-revive 7 times. Wala, nag-respond ang yung heartbeat. So, ang doktor nagtawag sa amo. Ingon, kung sa man, i-revive pa ba ni? Kasi ang chances, if ma-revive siya up to 10 times, mahimo na siyang lantang gulay. Kaya lang akong asawa, ingon siya nga, ako sa tawagan, akong kuya, yun na. Ingon ko, i-revive na inyong papa. Nagatag na sa inyong kinabuhi. Pero at times na yung ko nga, ang implication nito kung unsa na lang kung nalantang gulay, nabuhay si Papa pero ingon na yun. So, ang lesson sa kinabuhi is si Papa wala yun, wala, siguro nakadungog to siya o naisip ko pero si Papa wala na nagpa-serve sa maghatag pa problema sa amo. And that is something na pasalamat na ko na nahimo kong part sa family. And ang mamis na mo kay Papa is every time na mo ang himig dumageti, siya ginamusundo ni mo. Asan mo dahil pa, bahaton kay pa, mga tuwang gabi, mga tanan, mga oras, sundo o pan. And siguro sa katapusan, gusto kong magpasalamat kinabuhi Papa sa influensya sa atong kinabuhi. And inaot pa nga magbalinaw na ka pa ang mga problema, kami na ang bahala pa. Pagpagitaan na mo pagi. I know nga isa sa mga worries ni mo, parang mga especially sa imong mga bilin ng mga anak. So, daghang salamat sa imong kinabuhi pa. So, ito, I'm grateful kasi every vacation magkita mi ni Lolo and Lola makabanding yun mi. Tapos grateful po ko kay nakago akong Lolo sa Zamboanga for my graduation. Maskin sandali lang siya sa Zamboanga. And nakalaag siya and spend time with me and family. So sa akong una-una, while naapa chance, invite yun na ako siya sa akong graduation kasi dream yun sa akong Lolo maka-college. Maog yun, nagipaadto na ko siya para ma-feel niya kung saan pamaagi sa pag-graduate, para murag naka-graduate po siya. So, ato na. Pagkalidi, sama sa pamilya na ligugma kaliya, maligala. Pero sa lapat na nana siya sa dapit, yung giadam anak ko niya. Pero sa lapat Ginoo, ikaw magkapadayon sa pag sustain sa pamilya ni Pagkalit. Yan limos nila kasagtan Ginoo, kaya ikaw nagasaad sa libro sa Salmo na gayon na walay mga anak sa mga matarong na nagpagalimos. So Lord, salamat na imong panalangin maganunod kaya sa pamilya tungkol sa kanyang ibadah niya. Wala po siyang tatlong siya lugnanan. Lord, I thank you that will not be his eternal place. He will come again and raise the dead body and change it with an immortal body. Salamat Ginoo, be with us until in cemetery for the kumitasyon of Father God. Salamat Lord. Ako kami pasalamatan sa tanan, nagkatawan ng presidente ng kapon. Ngayon tanan ako ako pasalamatan ang ngalan ni Jesus, kagatan ng katawan sa Diyos Mingon. Amen. Halo. Uy, si Bit ba yan? Si Rina. Hi, Daddy. Wala ba yun? Welcome to you. Pero
Dire na fast ani. Sa Mindanao. Okay. Wala ang mga gamit.